Ako si Corporal Ruben Berondo Jr., 914054. Nakapasok ako sa Philippine Army noong August 16, 2014. Na-assign ako sa Daredevil Battalion. Unang assignment ko sa Bunbun Patikol, Hulusulo. Unang lakad pa lang, ang dala ko ay 60 mortar. Assistant pa ko noon. Sa ngayon, isishare ko sa inyo yung karanasan ko doon sa Patikol Sulo. Sabi ng mga senior ko, pag ma-enkwentro, kailangan maputok ko talaga yung 60 mortar kasi yun yung panghimural ng tropa. At hinabaysa naman ako ni Master Mahusay, yung una talagang gunner ng mortar. Ang sabi niya, pag malapit na daw yung kalaban, 50 meters, kailangan yung angle ng mortar sa mga 12 o'clock, sobra 12, mga 12:30. Yan, zero charge. Yung unang enkwentro ko, noong June 16. Doon mo talaga na yun yung first time na Yes, sir. subukan yung pagmumurtal mo. Yes, sir. Anong kwan yun? Yung operation namin yun, sir, yung 5 days yung lakad namin, 3 days pa lang, sir, na-track na namin yung kalaban, sir. Nakuha namin yung harbor ng kalaban. Estimated namin, sir, mga 200 plus to 300. Medyo kinabahan na talaga kami, sir, kasi ang lawak na ng area nila. Mga 1 hektarya talaga. Kami nun, sir, 79 lang yung strength namin. Pero yung ginawa ng battalion commander namin, sir, si Colonel Flores, sir, sinundan pa rin niya yung tracking ng kalaban, sir. Tapos, sir, natulog kami sa kabilang high ground, sir. Sabi ng senior ko umagaan, Ber, linisan mo yung 60 mortar natin kasi yung kalaban nasa kabilang bundok lang, maingay kagabi. Yun, sir. Pag umagaan, sir, bumaba kami. Buti na lang, yung kalaban, doon talaga natulog yung kalaban sa kabilang bundok, sir. Buti na lang, pagbaba namin, sir, paalis na rin sila. Pang-4 na araw na yun. Kung hindi sila nakalis, marami talagang madali sa amin, sir, kasi wala mang cover doon, low ground pa kami. Timing na, sir, pag alis nila, nakuha na namin yung high ground na tinulugan nila. Mga alas 2 ng hapon, sir. Alas 2 ng hapon, narinig namin na para patulog na yung kalaban ba, nagtabas-tabas na. Sabi ng CEO namin na si Sir Bawagan, siya, Bir, ili mo na yung mortar. Na visual naman ng leading namin, sir, yung kalaban, sir. Maganda nun, sir, kasi nakaplaster ako, kinulikta ko agad yung bala. 12 man yung dala kong bala. Hindi pa na yung hindi pa nakababa yung lahat ng tropa, sir, hindi pa naka-skirmish. Nagputukan na, sir. Ngayon, sir, hindi pa ako nakaputok ng mortar ron. Buti na lang yung gunner ko, si Sir Soles, Master Soles, saka si Master Manuales, sila yung nagkuhan sa akin, sir. Nagturo. Pinaputok namin, sir. Grabe, bali 2 oras yung nakuhan talaga, sir. Sobrang magbagan talaga ba, sir, ba? Ano yan yung nainggit yung leading team? Leading, sir. Inunahan ng leading, sir. Tapos, sir, pinutok ko yung murta, sir. Wala pa talaga akong alam, sir, na kung kuhan, sir. Buti na lang. Ginahid kami ni Master Manuales. Ang laki talaga ng tulong ng mortar, sir. Sinabi man ni Juan, sir, ni Master Jara, pero sikapin mo talaga na makaputok ka agad. Wala pang 1 minuto kasi yun yung talagang panghimuran ng trupa. Kasi, sir, sa panahon na nila, sir, yung integrity yun, sir, yun talaga yung kinakatakutan na, sir, mortar. Ang kuwan lang, sir, ang pangit lang sa mortar, sir, kinabahan ko, sir, kasi magkuhan ka, sir, imbis na katago ka na, sir, maglabas ka pa para makaputok. Hindi mo siya pwede magputok kung may mga daon, sir. So, kailangan Sa labas ka talaga, sir. Yung walang cover. din sa labas. Kanang sa open area ka talaga ba, sir? Wala kang kataguan. Na unang enkwentro ko yun, sir. Grabing mga 20 na bisis kilo ako nag-cancer, nag-sign of the cross. Dahil sa takot ba, sir? Yung mga 2-3 man, sir, kami man yung pinuntriya ng kalaban. Kasi nalaman siguro nila na andun yung putok ng mortar. Lagi ako nagtanong na, sir, ano yun, sir? Mortar din, sir. Sa dili, 2-3 lang yun. Sige, focus ka lang. Na-deliver ko yung 11 na bala, sir, kasi yung isa hindi man na sir, nasali nun sa naman, sir, sa layout namin ng mortar, sir. Anong isa? Yung isang bala, sir, yung bala ng mortar. Tapos sabi ng CEO namin, nagtawag siya kay mga 2 oras, sir, puro putok, palitan ng putok ba, sir? Sabi na tawag na, oh, mortar pa, mortar.
Wala nang bala, sir. Nagsigaw mo ng bala. Nagalit yung kasi, huwag kang magsigaw na wala nang bala. Malumural yung tropa. Ganun pala, sir. Siyempre, sir, private naman ako nun, sir. Kabali pala, sir, yung kwentro namin nun, sir. Hindi, pagkatapos, sir, natahimik na yung putok. Oo. Sabi ni Master, may nadali talaga sila sa trupa. Bakit grabe kadami yung putok ba, sir? Ha? Yung wounded namin nun, sir, 18. Walang patay, sir. 18 yung wounded namin, sir. Yung scout platon namin, sir, na silicone. Halos wounded talaga lahat, sir. Yung pag-ibak namin, sir, umulan man, sir. Hindi. Anong oras pumotok? Unang putok? Mga alas 2 ng hapon, sir. Natapos kami, sir, mga alas 4. Madilim na yun sa lugar na yun. Mapadilim na, sir. Tapos, pagkatapos talaga ng kwentro, sir, totoo talaga yung sinasabi na, sir, pagkatapos ng kwentro, pag may patay, sir, mag-ulan. Marami mga patay sa kalaban, sir. Kaya pagbaba namin doon, sir, swak talaga yung mortar, sir, tapos yung kanyon, sir. Kahit marami yung kalaban, sir, kunti lang kami. Kagandahan, sir, yung suportar ng kanyon, sir. Zero talaga doon bumagsak, sir. Nung nabalitaan namin kinabukasan, sir, pag clear ng Ranger, 7 yung na-recover nila. Marami talagang bukan, sir. Paano mo pinuputok yung mortar yan? Nagdadala ka pa ng display, mabilisan yun. Una, sir, magdala ako ng bipod, plate, sir. Lahat, sir, ako yung magdadala, sir. Mabigat talaga, sir. Yung pangalawang encuentro ko, sir, doon sa Umar, sir. Grupo ni Alabse, sir. Pinasok ng Ranger. Anong taon yan? Kwan, sir. 2016 pa rin, sir. Okay, sir. Pinasok ng Ranger. Pag exit ng kalaban, sir, doon man tumusok sa amin, sir, sa blocking namin, sir. Binugahan ng leading namin, sir. Pero pag putok ko, sir, doon ko na mamalayan, sir, makita pala yung bala, sir. Ano ibig sabihin? Makita pala yung bala ng mortar ba na kung paano bumagsak, sir. Kung gaano kalayo, sir, makita pala yung bala. Ano na, in-estimate ko, sir. Medyo unang putok ko, sir, malayo man. Pangalawang putok, sir, in-adjust ko na yung cancer, mortar. Sabi ng scout platon namin yung leading na, yung mortar mo sobrang lapit. Doon ko na-realize, sir, na yung mortar, sir, yung sabi-sabi sa mga senior, pwede pala iputok na walang bipod. Paano yun? Paano yun? Gihang lang, sir. Hindi man siya masyadong malakas pala, sir. Hindi pala siya magganon, sir. Paatras pala yung kanya, sir. Zero charge man, sir, kasi lapitan naman yung labanan sa ulo, sir. Doon na ko, sir, na pag sunod na lakad, sir, sinabi ko na, sir, pwede hindi na ako magdala ng bipod, sir. Plate na lang, tsaka tubo. Bakit? Kaya mo bang putok ng walang bipod? Improvise yun? Kaya na, sir, kasi na-experience ko man naman, sir. Kaya, sir, yung maglakad na kami, sir, hindi na ako magdala ng bipod. Yung pangalawang encuentro ko, sir, sa Kabuntakas, pangatlo na, sir, sa Kabuntakas, na yung pauwi na kami noon, sir, sabi-sabi pa kami na mga 1 kilometro naman sa highway, sir, sa kampo na sa Bravo Company, sir. Pagdating natin doon, mag-ihaw tayo, ligo, laba. Paglakad namin, sir, gagawin kami kumain ng agahan, sir. Wala pang 1 kilometro. Nabunggo yung lead namin, sir, sa low ground, sir. Ano yun, sir, wala na akong bipod, sir. Wala na akong bipod. Pinutok ko agad yung cancer, yung 60 mortar. Sa ilalim pa ng kahoyan, sir. Pagputok ko ron, ganito, gabi lang kalit yung butas ng mangga ba, sir? Na-deliver ko yung isang bala. Kasi high ground mo yung kalaban, sir. Na-deliver ko na. Pagkatapos ng encounter, sabi ng assistant ko na si Ipsi Manico, grabe, sir, napasok mo yung bala, grabe kalit ng butas. Kung ulitin yan, hindi na yan makaya. Siguro ba sa Raptel na ba, sir? Yung encounter namin sa Kabuntakas, na yung leading namin, na din, silicone, sir. Dami ding wounded nun. Bali yung isang officer namin. Major na yata si Sir Cariaga. Halos mortar ka talaga. Mortar, sir. Ang unang lakad ko na 60 mortar talaga ako, sir. Kaya mo nang laro-laruin yung mortar. Sir, ang technique ng mortar, sir, pagputok mo, ilipat mo naman, sir. Ganun mortar, sir. Dili mo siya i-maintain, sir. Kasi Bipod yun. Walang bipod. wala nang bipod, sir. Doon ko na-discover na pwede na walang bipod, sir. Hindi mo pala subukan i-direct. Hindi wala siyang direct yung 60 mortar, yung tinatawag na direct fire, sir. Yung direct fire, nakikita mo yung target. 50 meters, 70 meters, 100 meters. Kung makakalimutan na encuentro, sir,
Yun sa Budtaming, sir, na sa isang araw, 3 bisis kami na-enkwentro na pag akyat namin sa Budtaming, nakita ko man yung leading na pag ganun-ganun ba, sir, grabe na talaga yung reaction kasi nakita na yung kalaban niya. Ang ginawa ko, sir, niliko agad yung mortar. Yung binugahan na ng trupa yung nakaduyan na kalaban. Kunti lang yung na-deliver ko na mortar, mga 2 bala na, sir, kasi naghiwalay-walay naman trupa. Ang tagadala kasi na yung bala niyan, mga trupa. Tapos na yung kuwan nun, mga saglit na yun, sir, mga 1 oras na enkwentro. Yun, kuha namin si Julie Kate sa bleeder sa Budtaming. Pagkakuan, sir, na-move kami ng Kabuntakas, mga alas 3. Na-enkwentro naman isang combat group namin, sir, sa taas. Na-enkwentro naman, sir. Tapos yung ranger na-enkwentro. Mga saglit na, sir, mga taas na yung mga 10 minutes. Paghahaponan, sir, imbis magluto na kami, sir, nagsaing na kami. Pagsayang namin, binugahan na kami naman yung inanahan ng kalaban, sir, pinutukan kami. Akala niya siguro na napindaw na kami ba, hindi na kami magagalaw. Kailan kaya mong ipaputok niya na sunod-sunod? Kaya man siya, sir, kahit mga 30, sir. Pero iba yung high moral sa tropa pa. Pumutok na yun. Pag bumutok talaga yung mortar, sir, yun yung high moral ng tropa, sir. Pag magsabi ng tropa, oh, saluin nyo na. Kasi ang malakas ka talaga yung 60 mortar. 60. Malakas ba yan sa grenade? Rifle grenade? Iniano ko talaga sa isip ko ba na pag ma-enkwentro yung tropa, kung mag-akyat sila ng high ground, magpaiwan talaga ako para kung sakaling ma-enkwentro sila, makasuporta talaga ako agad. Kasi yung sinabi niyang integre namin, Bir, pag ma-enkwentro, iputok mo agad yung mortar, high moral, atras na talaga yung kalaban dyan. Hindi na tayo ma-assault yan. Ang pangit lang talaga sa maging mortero kasi imbis na katago ka na, lalabas ka pa dun sa open area para magputok. Minsahe ko ngayon sa mga bagong sundalo, wala ko ibang anting-anting kundi ang Panginoong Diyos. Bago umalis sa kampo, magdasal, naprotektahan tayo sa lahat ng lakad. At isa pa, yung malas sa atin, yung babae, wag na wag niya talaga gawin niya kasi kung mabait kang tao, kahit saan ka magpunta, hindi ka pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Pasalamat ako sa Panginoon sa dami-dami ng enkwentro na nadaanan ko doon sa Paticolsulo. Kahit gas-gas, hindi ko naranasan.